Magandang umaga po sa atin lahat at sa muli Happy Sabbath. Para po sa pagpapatuloy ng ating second service ay tayo po ay mag-aawitan. Ngunit bago po yun tayo muna po ay yumuko para po sa ating mikling panalangin. Ama namin Diyos, dakila ka po makapangyarihan sa lahat, nasa katastaasan, lumikha ng langit at ng lupa. Panginoon, amin pong hiling sa mga oras na ito na inyo po kami pangunahan at pagkalooban ng mga makalangit na boses ng sagayon Panginoon ng aming pag-aawitan sa umagang ito ay maging kaaya-aya lang po sa inyong harapan. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, at puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. At patawarin niyo po nawa kami kung saan man po kami nagkulang at nagkasala. Liman ito hayag sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awitin, atin pong awitin ang Wake the Song, hymn number 11. Hymn number 3, The Lord in Zion Reigneth. Hello.
Hymn number 51, 51, I Sing the Mighty Power of God. Sabat po mga minamahal po naming mga kapatid sa iglesia po ng Rampano Church. Kumusta po ang bayan ng Diyos? Mabuti po. Kahit mainit ang panahon, mga kapatid, naway maging mainit din ang pagsamba natin sa ikalawang servisyo natin ngayong umaga. Sa umaga pong ito, tayo po ay pinangunahan ng ating chorister, Sister Queenie Ranes, at ang deacons na maglilingkod ngayong umaga, mga kapatid, si Sister Jomra Ranes at si Sister Bing Ranes, deaconess. At ang magbibigay po ng tithes and offering prayer, walang iba kundi si Sister Crispa Mascardo. Scripture reading and prayer, pagkalupo sa atin ni Brother Ray Ranes. At ang message na ibibigay sa magitan ng awit, ito po ay pangunahan ng EY Department. At ang mensahe ngayong umaga na ipagkalupo sa atin ni Brother George Hamito. Ang presider po ang inyong lingkod, Brother Arnold Villanisa. Magandang umaga at happy Sabat sa lahat. Atin pong awitin ang The Lord is in His Holy Temple. Tayo po ay magalang na manikluhod. Let all
Salamat, Panginoon, na muli kami po ay maglilingkod sa inyo. Amin pong hinihiling ang Santong Espiritu nawa ang siyang lumukob sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang aming pong pakikinig, ito po ay magiging kaaya-aya sa iyong banal na harapan at ang aming pong mapapakinggan ay maikintal sa aming puso't isipan upang magiging kapaki-pakinabang. Marami nawa kami mga bagay na matutunan na mga mahalagang mensahe galing po sa inyo, Panginoon. Ito po ay aming hinihiling at patawarin mo po kami sa lahat ng aming pong mga nagawang mga pagkukulang at mapagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago ko po basahin ang ating kaitiks sa Malakias 3:10 para sa ating tithes and offering, mayroon po muna akong experience. Pero hindi po ito aking experience mga kapatid. Ito ay experience ng aking pinsan. Yung aking pinsan ay malaki po yung agwat ng aming edad dahil ang kanyang magulang ay panganay ng magkakapatid at ang akin namang tatay ay nasa bunso. So malayo. Teenager pa lang ako, siya mayroon ng family. Pero hindi ko makakalimutan ang kanyang experience palagi dahil palagi siyang binibigyan ng part dito sa tithes and offering. Noon, sila ay binigyan na ng mana ng lupa. Ang lupa nila noon ay mahaba ang pagkakabigay ang pagkakahati-hati ay mahaba na style. Yung 1 hectare nila, ang haba ay siguro mula Siska hanggang highway or mas mahaba pa doon. So yung 1 hektarya ay ilang tudling lang. So naintindihan niyo yung tudling na sinasabi ng mga magsasaka. Siya ay sumubok sa Panginoon. Sabi niya, ang 1 tudling na ito, ibibigay ko sa Panginoon, pera pa yung tithes. Parang investment yata niya yon, yung 1 tudling lang na yon. Lahat ng income ng 1 tudling na yon ay ibibigay niya sa Panginoon. Ang tanim niya ay balanghoy, kamuting kahoy. Tapos siya din ang nag-process noon, ginagawa niya. Kasi noon talaga, yung aripahol ang tawag noon sa puto na balanghoy. Usong-uso yan noon, grabe kabinta. Doon niya, hindi ko alam kung sinubukan or ano, basta yun ang story, teenager pa ako noon Binigay niya ang 1 tudling and the rest ay sa kanila. Pero pera pa daw doon yung tithes. Siyempre yung tithes ay kukunin niya doon sa lahat. Alam niyo po nangyari mga kapatid? Parang ang kanyang aripahol, nagabike lang yan siya noon. Nagalakad lang sa noona. Hanggang sa nakabili siya ng bike. Hanggang nakabili siya ng motor, hanggang nakabili na siya ng pang-process ng kanyang pang-aripahol. So doon niya napatunayan na kung ikaw ay maging tapat sa iyong sinabi sa Panginoon, ay ang pagpapala ng Panginoon ay nandoon. So basahin natin ang Malakias 3:10 na sinasabi, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Atin pong likumin ang ating mga handog at ikapo.
Mahal naming Panginoong Diyos, nandito po ang aming mga handog at ika po na aming ibinabalik sa iyo, Ama. Purihin ka po sa walang katapusan, Panginoon, sa iyong kabutihan, kagandaang loob na ipinakaloob sa amin sa bawat oras, bawat minuto sa aming mga buhay. Ama, pagpalain po ang mga kamay na nagsipaghandog nito na hindi po kaming lahat sila makakulangan sa araw-araw na mga pangangailangan, Amang Diyos. Pagpalain ang mga pangkabuhayan namin, mga trabaho namin, Panginoon. Ingatan po kami sa araw-araw. Ama, bigyan po kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong masayahing bumigay sa iyo. Na sa ganoon, kami ay makabigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan, Amang Diyos. Pagpalain ang bawat isa sa amin habang kami ay patuloy sa aming paglalakbay dito sa lupa at patuloy din po kaming tutulong sa iyong gawain, Ama, sa lahat ng mga pamamaraan, Panginoon Diyos, na iyong inihabilin sa amin, Amang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbigay ng biyaya at pag-ibig sa amin. Ang lahat nito ay amin hiling pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus na may tagapagligtas. Amen. For our hymn of praise, in hymn number 227, To God be the glory. Mananatili tayo sa pagtayo, mga kapatid, at atin munang buksan ang ating mga banal na kasulatan
sa talata nga pinakasentro ngayon sa ating pakinggan nga mga mensahe nga makita sa aklat ng Mateo Kapitulo 25, ang talata ay 31 at 32. Ayon sa pagkasabi, datapuat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. 32. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbukdin-bukdin niya na gaya ng pagbukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Tayo po ay maniklohod. Dakila at mahabagin po naming Diyos. Sa oras na ito, kayo ay aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Karapat dapat nawa nga ang inyong banal na presensya ay siyang suma sa aming kalagitnaan sa oras na ito. At narito, amin pong isinasagawa ang ikalawang bahagi ng aming pagsamba sa inyo, dakilang Diyos. Karapat dapat nawa na ang aming mga dalangin at papuring ito ay maging mabangong sinsinso sa inyong banal na luklukan. Amang banal, narito ang inyong lingkod na siyang inyong gagamitin, natatayo sa aming kalagitnaan upang magbabahagi ng inyong mga banal na salita. Marapati nawa na hindi siya mahahayag sa katauhan, ang kanyang katauhan sa kanya lamang sarili, kundi sa pamamagitan ng inyong banal na kaluwalhatian. Lukuban ninyo siya, O Diyos, ng kaalaman at karunungan sa pamamagitan ng inyong banal na presensya. Nang magkagayoy, amin pong matalastas ang mga salitang aming marinig na siyang tanglaw ng amin pong mga daan sa araw-araw namin nga paglalakbay. Amang banal, amin pong hinihiling sa inyo na anuman at anumang mga karanasan ng mga kapatid namin nga sila'y hindi kapiling sa oras na ito sa pagsamba, ay inyo nawa silang pagagalingin sa kanila pong mga karamdaman, sa kanilang mga suliranin. Ang aming mga kapatid nga naroon sa mga pagamutan, inyo nawa silang dalawin at aliwin, at inyo silang alisan ng tali ng karamdaman nga nagpapahirap sa kanila, at sila po ay inyong sakluluhan, O Diyos, sa pamamagitan ng kanilang mga pinansyal, at gayon din sa kanilang kalagayang espiritual na sila naway lumago at masigla sa kanilang pananampalataya sa muli nilang paglilingkod. Dinadalangin namin ang lahat na ito na ang aming pagsamba sa inyo ay magiging kaaya-aya. Ito ang aming samot hiling at dalangin, dakilang Ama, sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus.
Hello, Mike. Hello, hello. Hello, Mike. Please. Ayan, maraming salamat sa mga kabataan na ginamit ng Panginoon at sila ay nagbahagi ng magandang mensahe sa pamagitan ng awit. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo na hindi ko inaasahan na ako ang magsasalita dito sapagkat ang inaasahan ko talaga ay sa lugar ako ng City Jail. Ako ang speaker dapat doon sa City Jail sapagkat si Pastor Cas ay sabi nga na siya ay merong schedule sa Solomon Church. Kagabi, may lumapit sa akin, sabi sa akin brother, bukas ikaw ang speaker. Kita niyo mga kapatid. Iniisip ko mga kapatid, paano na ang pag-speaker ko sa City Jail? Kasi pinag-usapan namin at ang iniisip ko na kung kami ay matuloy sa City Jail, dalawa lang kami si Brother Dodge. Ang isang napakabuti mga kapatid, na-cancel ang schedule ni Pastor Cas sa Solomon Church, and then siya ngayon ang naroon sa City Jail. Ako dito. Alam po niyo mga kapatid ay kagabi sinabihan ko si Brother Dodds na sabi ko, Brad, paano yan? Ako man ang speaker dito sa Rampano. Sabi niya, sige, i-message ko si Pastor kung ano ang pwede nating maging paraan. Mabuti mga kapatid, noong pag-message ni Brother Dodds kay Pastor Cas, na-cancel ang kanyang schedule doon. Nandoon ngayon sila sa City Jail. So ako nandito at naiwan ako. At alam ko na hindi lang sila dalawa. Mayroon pa marahil silang mga kasama. So sabi ni Brother Dodds, sa sunod na Sabado, ikaw na talaga ang magiging speaker doon. Alam po niyo mga kapatid, nakakatuwa na makasama sa ministry ng City Jail sa mga kulungan. Mga kapatid, masaya na magmi-ministry sa loob ng kulungan. Dahil hindi porket sila ay nakakulong, ay wala na silang karapatan para makinig ng salita ng Panginoon. Dapat ngayon, mayroon kaming tinatawag na pakain doon sa City Jail. Kaya lang, parang na-cancel yata kasi nag-usap kami si Brother Dodds kasi ang mangyari kasi niyan mga kapatid, kung dalawa lang kami, wala kaming magiging katulong. Dalawa lang dapat kami doon So, cancel ang pakain doon kasi ang nangyari doon mga kapatid, mayroong pakain sa first Sabbath, mayroong pakain ang Adventist Hospital. So dito naman mga kapatid, mayroon namang napagkasunduan na magpapakain din tayo doon sa City Jail. Hindi ko lang alam kung anong group ang nag-handle ng pakain para doon. Masaya po sa loob ng City Jail na magkaroon ng ministry. Bakit? Alam po ninyo mga kapatid, ang mga tao doon ay uhaw sa pabalita ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sila ay nakaranas lamang ng pangangaral sa loob ng City Jail. Kita nyo mga kapatid, di ba? Tuwang-tuwa sila kapag mayroong mga bisita, lalo't higit sa mga taong nagmi-ministry sa loob ng City Jail. Kasi pagkakataon na nila na pakinggan o makinig ng salita ng Panginoon. Pag na doon ako,
Tuwang-tuwa yan sila mga kapatid. Alam nila doon ako galing eh. No? Kaya alam ko yung puso ng mga nasa loob. Alam ko. Pag nasa loob ka mga kapatid, maranasan mo ang hindi mo naranasan dito sa labas. Mga kapatid, hindi ko mabilang ang aking iyak doon sa loob. At nakikita ko, nasasaksihan ko na hindi lang pala ang ako ang iyakin doon sa loob. Marami pa. Mayroong isang tao doon na ilan na ang napatay, pero pagdating doon, parang sanggol na iyakin. Bakit? Kasi maranasan mo doon ang kalungkutan, no? Yun bang parang namimiss mo yung mga mahal mo sa buhay na gusto mong makausap sila lagi sa loob. Pero doon mga kapatid, ang hirap doon, hindi naman po pwede na araw-araw mong makikita ang mga mahal mo sa buhay sapagkat mayroon lang yang araw sa loob ng isang linggo na pagdadalaw. No? At ngayon, ang pagkabalita ko mga kapatid, ayon sa aking narinig na balita, kasi may nag-ano sa akin, may nag-chat, ang isang buwan doon, isang tawag na lang. Hindi kagaya noon, sa loob ng isang linggo, 4 na araw na magkakaroon ng komunikasyon sa pamilya. Kasi doon mga kapatid, damay-damay na. Kung may isang gumawa ng kalukuhan doon sa loob, lahat kayo ay mag-aani. Aani talaga, no? Parang tanim lang. Kung ikaw nagtanim, marami ang mag-aani. Alam po niyo mga kapatid, ganon ang buhay sa loob. Pero sinasabi ko sa inyo, masaya sa loob na magkaroon tayo ng ministry. Tayo po ay umuko sa ating panalangin sapagkat ang ating pag-aaralan, ito po ay salita ng Panginoon. Mapagmahal po naming Diyos na ang tahanan ay nasa langit, itinatalaga po namin ang aming buhay sa inyo sapagkat kami po ay mga taong maraming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Tulungan mo po kami na kami ay magsusumigla, tumibay sa aming pong pananampalataya upang sa gayon, Panginoon, kami ay maging karapat-dapat at magmamana ng iyo pong mga pangako. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagtugon mo sa aming panalangin. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkasala. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating mensahe, alam kong kabisado nyo na ito, ay masusumpungan sa aklat ng Mateo 25, ang talata ay 31 hanggang 46. Siguro matapos din natin ito mamayang mga alas 12. Okay? Nakita ko kasi mga kapatid na mayroong magandang implikasyon sa buhay natin ang Matthew chapter 25, 31 to 46. Ito mga kapatid, ang ating pag-aral ay patungkol sa tupa at sa kambing. Alam ko na kayo ay mayroon ng idea kung ano ang tupa, kung ano ang kambing. No? At ang Panginoon ay mayroong sinasabi tungkol sa mga hayop na ito. Ang tinutukoy ng ating Panginoon dito ay makita ng tao kung anong karakter mayroon ang mga hayop na ito. Ang tupa, mga kapatid, ay parehong hindi ipinagbabawal ng Diyos sa mga Adventist, ang tupa at kambing. Tayo mga Adventist nag-aalaga ng tupa at kambing, pareho lang yan. Hindi kasi siya ipinagbabawal. Pero pagdating sa kanilang karakter, mga kapatid,
May pagkakaiba na, sir. May pagkaiba na. Dahil alam ko sa mga nakakaalam ng tupa kung anong mayroong ugali o karakter ang tupa, kakaiba talaga siya sa kambing. Ang Mateo 25:31 hanggang 46, mga kapatid, ito ay isang talinghaga na gustong makita ng Diyos, no, sa buhay natin, kung ano ba ang ating magiging buhay sa lupang ito. Mga kapatid, ano ba ang maganda ang napagandang mensahe dito sa tupa at kambing na ito na pwede nating makuhaan ng magandang aral sa buhay natin? Pakinggan nyo mabuti, mga kapatid. Kasi ito ay para sa atin, hindi ito para doon sa labas. Tayo ay miniminsahian ng Panginoon, ito ay para sa atin dito sa loob. Ang sabi dito, mga kapatid, ulitin ko pagbasa ang binasa ng ating kapatid na si Brother Riranes. Sabi dito sa 31, kapag dumating na ang anak ng tao, ito ay nasa Mateo 25:31 hanggang 32, na nasa kaniyang kalulhatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kaniyang kalulhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kaniyang pagbubukdin-bukdin ang mga tao na gaya ng pagbubukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Sabihin ko sa inyo kung ano itong ugali ng tupa. Ang tupa, mga kapatid, ay madaling nakakarinig, no? Dinidinig niya ang kanyang amo. Ano siya? Mabait, no? Nandun sa tupa eh. Mabait, maamo. At ano pang mayroon sa tupa? At masunurin. Ganon ang tupa, mga kapatid. At dapat makita natin kung ano ba talaga ang mensahe na dinadala nitong tupa. Kung ito ba ay maganda para sa buhay natin o kung ito ba ay pangit. Kasi kung pangit, ay huwag na. Okay? Ang kambing, mga kapatid, mayroon kaming kambing noon. Pag itali na namin, pakainin na namin doon sa kadamuhan, ay grabing hilaan talaga. Grabing hilaan, hindi basta-basta. Lalo na mayroon kaming kambing na turo. Basta, mga kapatid, dalawa talaga kami maghila niyan. Kasi may isa sa unahan tagahila, may isa na tagapalo sa puwitan. O, kaya hindi mo mamadala, ay kalaking turo. Ganyan katigas ang kambing. Aw, wala man siguro ang kambing sa atin. No? Diba? Pangit kasi kung kambing, ang kambing matigas. Ayaw yan sumunod. Kahit pilitin mo pa, ayaw yan sumunod. May ugali din yan siya na hindi mabait. Minsan nagtali kami, mga kapatid. Ako, nandoon sa unahan ng aking kapatid, yung aking kapatid na babae nandito sa malapit sa kambing. Eh, nakaupo kami. Hindi namin alam na lumapit na pala yung kambing. Paglapit ng kambing, sinuwag yung aking kapatid na babae. Tumalsik. Sa akin napunta. Grabing gulat ko, mga kapatid. Tapos gusto niya talaga na, aywan ko kung anong gagawin niya sa amin. Talagang sinugod-sugod kami ng kambing. Ay mahaba yung sungay. Yan naman, mga kapatid, ang pagulong-gulong namin at marami kaming sugat. Alam po nyo, ganyan ang kambing. Ang sabi dito, mga kapatid,
pag-aralan natin ito mabuti. Ang sabi dito sa 33, kasi nabasa natin yung 32, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Mayroon silang tawag niyan yung partition. Ay itong sa kanan ay ang tupa, ang sa kaliwa ay kambing. Hindi talaga pwedeng tawag niyan yung magkasama. Ang sabi dito mga kapatid sa 34, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanglibutan." Yung mga tupa, mga kapatid, na ginamit ng Panginoon sa isang talinghaga, mga kapatid, ito ay sa mga tao pumapatungkol. Ang mga tao na ito, mga kapatid, na mananampalataya, na ang karakter nila ay katulad ng tupa, ito palang mga taong ito ay mayroong bahagi dun sa pangako na yung mga taong yun sila ang magmamana ng kaharian. At sila din yung mga pinagpapala. Yan yung tupa. Sabi dito, mga kapatid, sa patuloy nating pag-aaral, ang sabi dito sa 35, "Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain." Yan yung buhay ng mga taong nataunan doon sa bahagi ng tupa. Mayroon pala itong mga ginagampanang mga gawain sa kanilang pagiging tupa. Ang sabi dito, "Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, at ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy." Ganun pala ang buhay ng tinatawag nating tupa. Pero sa totoo lang, mga kapatid, kung ating iliteral ito, paano nasabi ng ating Panginoong Hesus? Ay sigurado namang hindi ganun ang nangyari dito. Ang ibig sabihin ng talatang ito, mga kapatid, ang Panginoon ay inilalagay niya ang kanyang sarili doon sa mga taong nangangailangan, sobrang nangailangan ng mga need ba, no? Yung mga taong sobrang nangailangan, yung Panginoon ay inaako niya na siya yun. Na kung ginawa natin sila ng mabuti, sa Panginoon tayo gumawa. Mahalaga pala yun, mga kapatid. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, sa ating iglesia. May mga taong bukal ang puso na tumulong sa kapwa na tinatawag nating naghihikaos. At yang mga taong yan, mga kapatid, ay ginamit na instrumento ng Diyos, at yang mga taong yan ay may bahagi sa ipamamana na kaharian. Pinag-aralan natin ito, mga kapatid, para makita natin sa buhay natin na yun pala ang buhay ng isang tupa. Inilalagay ng ating Panginoon yung kanyang sarili doon sa mga taong natutulungan natin, doon sa mga taong nangangailangan. Tapos ang sabi pa dito, "Ako'y naging hubad at inyong dinamitan ako'y
ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Kita niyo mga kapatid? No? Sabi dito, ako'y inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Sabi dito mga kapatid sa 37, pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at dinamitan ka? So mayroong malalim na pinupunto ang Panginoon, no? Dito sa ating pag-aral na ito. Alinman bagay na nagawa natin sa ating kapwa mga kapatid sa pamagitan ng pagtulong mga kapatid, ang malalim na emphasize nito ay nakagawa tayo para sa Panginoon. Yan yung buhay ng tupa. Mga tao ito na mga pinagpala ng Panginoon. Mga taong talagang may puso na may tapat na pusong naglilingkod sa Panginoon. At ang sabi sa 39, sa 40, sabi dito, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit na mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Iyon pala yun. Yun yung tupa. Isang halimbawa mga kapatid yan na gustong i-emphasize ng ating Panginoon na dapat sa ating buhay itong karakter ng tupang ito ay dapat ay nasa atin. Kasi hindi lang sa lahat ng oras tayo yung nangailangan. May panahon din na mayroong nangangailangan na ating kapwa. At makagagawa tayo mga kapatid ng pagtulong sa kanila. Depende sa kaloob ng ating Panginoon sa atin. Ang sabi sa 41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo, apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kaniyang mga anghel. Alam po ninyo, yan yung malungkot na papel ng kambing. No? Ang pinakamalungkot na papel ng kambing ay ang bahagi pala nito ay doon sa apoy. Bakit ang kambing ay ang kanilang bahagi doon sa apoy? Ito mga kapatid, sapagkat kanina, ang sabi doon sa ating pag-aral patungkol sa tupa, nagagawa ng mga taong pinagpapala, ng mga taong naglilingkod talaga sa Panginoon, ang pagtulong. Pero itong kambing mga kapatid, ating pag-aralan, sabi dito sa 42, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Yun pala yung buhay ng kambing. Tapos ang sabi dito, ako'y nauhaw at hindi ninyo binigyan ng inumin. 43, ako'y taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo dinamtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Grabe, no? Kaya nakita ko, tanong ko nga kay Pastor Cas, paano ka nagsimula dito, Pastor, sa iyong ministry? Kasi alam nyo mga kapatid, wala pa si Pastor Cas noong
siguro nasa mga 2000 o 2002, ako'y missionary sa Adventist Hospital. Nagdadalaw na kami diyan sa City Jail. Hindi pa ganyan ang City Jail. Hindi pa simentado 'yan. Wala pa, may basketbola na dati pero hindi pa simentado. May mga kasama pa kami noon, mga kapatid, na taga-Adventist Hospital. At bandang huli ay nawala din yon kasi natakot nga. Kasi yung mga tao dyan sa loob, kasi nakikita yan, may silda eh. Akala mo kumakain ng tao. Kaya tuloy yung mga kababaihan, yung mga dalaga, natatakot. Mabuti yung anak ni Pastor Cas ay wala nang takot. No? Pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi ka dapat matakot kasi bantay ka man masyado ng mga warden. Hindi ka basta-basta magalaw. Kasi matindi ang parusa niyan kapag ginawa nila yon, mga kapatid. So ganun ang buhay ng tinatawag nating kambing, no? Pagkatapos ay sasagot din sila. Ito 'yon. Sabi dito, ito yung mga tao na inihalin tulad doon sa kambing. Sabi dito, pagkatapos ay sasagot din sila na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom o uhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? O, diba? Pareha lang din yung buhay ng mga tao na patungkol sa tupa. Pareha ang kanilang pagtatanong. Nga lang kasi iba ang kanilang destinasyon, no? At ang sabi dito, mga kapatid, sa 45, at sila'y sasagutin niya na nagsasabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliit na ito, ay hindi ito ginawa sa akin. Kung hindi natin nagagawa, mga kapatid, ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, ito ang mangyayari. No? Alam na natin, at least pinag-aralan na natin ngayon kung ano ang maging sitwasyon ng mga taong hindi talaga nagkaloob ng kanilang buhay sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ko ito ibinahagi, mga kapatid, para sabihin na ito na yung buhay ko. Kundi ito ay ibinahagi ko, mga kapatid, para ito ay unti-unti nating matutunan sa ating buhay kung ano ba dapat ang magiging buhay ng bawat isa na mananampalataya. Mga kapatid, kapag hindi natin nagawa, ang pinakamalungkot, mga kapatid, ay ito sa 46. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Grabe, mga kapatid, no? Ang konklusyon, mga minamahal na mga kapatid, ay dalawa ang mapupuntahan. Yung isa, mapupunta sa kaparusahan, at yung isa naman, mapupunta sa buhay na walang hanggan. Hari nawa, mga kapatid, yaong mga napupunta, yung mga pupunta sa buhay na walang hanggan, yung makakarating doon ay tayo yun. Sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, mangyayari ito sa bawat isa sa atin. Nangangarap tayo ng langit. Hindi tayo narito para hindi natin pangarapin ang langit. Narito tayo para pangarapin talaga natin ang langit at titira doon sa kahariang inihanda ng Diyos. Ang dapat lang nating gagawin ay tularan ang katulad ng tupa. Ang tupa, sabi ko sa inyo,
mabait, masunurin, at saka dumidinig. Ganon ang tupa, mga kapatid. Yan yung karakter na dapat nasa mga Seventh-day Adventist, mga kapatid. Sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong pagharap, no? Personal na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ito, mga kapatid, ay hindi basta-basta ang magiging karanasan, no, ng mga nasa kaliwa. Hinahayag dito, mga kapatid, ng ating Panginoon kasi ito ay salita mismo ng ating Panginoon. Ang magiging karanasan ng buhay ng mga taong nasa bahagi ng kambing, mga kapatid, ay ang kaparusahan. Mga kapatid, siguro mayroon kayong natutunan. Kasi ako noong binabasa ko ito, mga kapatid, malaki talaga ang natutunan ko sa buhay ko. Sabi pala, no? May lumapit sa akin sa City Jail. Ay bawal ang mag-abot ng pira. Bawal mag-abot. Brad, baka mayroon kang kahit 10 piso dyan? Pwede bang makahingi? Ay alam ko yung tao na yon na nanghingi sa akin, walang dalaw. Sa City Jail, mga kapatid, marami diyang mga nandyan sa loob, mga taong walang dalaw. Yung iba ay iniwanan na ng kanilang pamilya. Hindi na dinadalaw ng mga anak, hindi na dinadalaw ng mga kapatid ng kanilang magulang, at lalo't higit yung iba ay nasa malayo yung kanilang mga mahal sa buhay. Mayroon dyan nakulong sa Montalban pa galing. Nagkapamilya, galing sila dito, sa Montalban siya nanirahan. Nakarating pa dyan, ay sino magdadalaw sa kanya? Kaya napakahalaga yung ating pagdalaw, mga kapatid, kung mayroon tayong pagkakataon o kung hindi man tayo nakakadalaw doon. Ay alam na natin yung ating pinag-aralan. No? Yung ating pinag-aralan, mga kapatid, ay isang tugma na buhay ng tinatawag nating Kristiyano, mga kapatid. Kung kiniklaim natin na tayo Kristiyano, itong ating pinag-aralan, mga kapatid, ito na yon. Ito na yon. Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin man natin at sa hindi, dalawa lang ang ating pinagpipilian sa buhay nating ito. Langit o dagat-dagatang apoy. Ganun lang, mga kapatid. Pero pag nagawa natin ang buhay na gusto ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, pagdating ng panahon, mag-aani tayo ng mga pangako ng ating Panginoon. Harinawa, tayong lahat na nandito ay magkamit ng mga ipinangako ng ating Panginoon. Sabi sa Apokalipsis 14, talatang 12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsistupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Hindi porkit mayroon tayong pananampalataya, sabihin natin, ayaw ko nang tumupad. Hindi porkit mayroon ka ng pananampalataya ay ayaw mo nang magtiyaga. Ang salitang magtiyaga, mga kapatid, marami kasing daranasin natin sa buhay natin ito bilang mga Kristiyano. Hindi hayahay. Dahil kahit anong iwas natin, mga kapatid, mayroon tayong daranasin sa kabila ng ating pagiging lingkod ng Panginoon. May mga pagsubok nating nilalabanan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang pinakamaganda dito ay patuloy nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos at inaalam kung ano ba talaga ang pwedeng maging buhay
ng bawat isa. Maraming salamat. Hanggang dito na lang, ito ang aking mensahe sa umagang ito. For our closing song, in hymn number 251, 251, Rescue the Perishing. Tayo po lahat ay tumayo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mensahe na aming napakinggan. Gawin mo po kami na kami ay nasa bahagi ng tupa, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay mayroong pag-asa sa panahon na darating ang aming Panginoong si Jesus. Magmamana nawa kami ng mga pangako upang sa gayon, Panginoon, kami ay mamuhay nang naayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng tapat na buhay na naglilingkod sa inyo. Ito po ay aming hiniling, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at papagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli ay happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid.